Wednesday, meron tayong beginner tutorial. So para po ito sa mga baguhan sa trading, beginner and zero knowledge. So para makasabay po kayo, especially sa mga signals natin, and makasabay po kayo sa mga pinag-uusapan sa team. Ayan. So lahat po ay nag-uumpisa dito sa foundation training na to. Ayan. And magkakaroon po ito ng, ito, this is recorded naman, pa-upload natin ito sa YouTube natin. Pero, sana makapag-focus kayo dito sa session na to at wag po munang mag-trade, wag munang makipag-usap sa iba at maipag-chat sa iba. Okay lang ba? Type focus kung nagko-commit ka na mag-focus muna dito sa ating training. Okay, so type focus, focus. So para sa mga advanced traders, meron tayong advanced training na gaganapin sa Friday night. So if you're part of our VIP group, kasali ka dyan. So meron tayong exclusive training every Friday ng advanced training. Okay, so ano lang, set expectations lang na more on beginner to intermediate yung topics natin every Wednesday. Okay. Bukas ng umaga, meron tayong free training, 9 a.m. Bukas ng gabi, meron din tayong free training and live trading sessions sa Primeverse natin. So, lahat ng yan, para makasali ka dyan, kung hindi ka pa kasali sa team, ay i-message mo lang ang ating mga admins at magpa-add ka sa GC. Okay, mamaya papakita ko yung GC natin. So, let's start. I think ready naman na lahat. Okay, na pumaldo. Ay, pumaldo yun. Live trading pala. Okay, hindi. Training tayo muna. Training muna. Mamaya na tayo live trade. So, para sa mga nasa VIP, meron tayong 10 p.m. na live trading mamaya ulit. So, kanina pumaldo tayo 2 wins sa ating 2 p.m. na stream. So, congrats sa mga nakasabay. Okay. So, thank you sa mga nag-chat ng focus. Ayan. And hello po sa mga beginner. At para sa mga first time yan, na makarinig ng Forex. Okay, so what is Forex? Forex, it means na foreign exchange. Okay? So Forex is the largest financial market with over $7 trillion in daily volume. Grabe, sobrang dami pala nagtitrade. Diba? So hindi lang tayo, mga central banks, financial institutions, retail traders and brokers, lahat po yan kasali sa Forex market. Okay. Ako nung unang beses kong narinig ang Forex trading, akala ko kailangan ng milyon-milyong pera bago ka makasali dito. Yan. And we're very fortunate right now. It's because we have brokers na binibigyan tayo ng leverage, nakakasali tayo sa financial market kahit na hindi malaki yung deposits natin. Okay? So, yun yung maganda sa Forex trading ngayon. So, very, very fortunate tayo. Sobrang swerte natin na ngayon ay pwede na tayong sumali kahit na medyo maliit yung deposit natin. Okay? So, ang Forex, it involves trading currency pairs to profit from exchange rate movements. Okay? So, yung price movement, dun po tayo nagpa-profit. Ibig sabihin, pag nag-buy tayo, and tumaas ang presyo, we will profit from it. Pag nag-sell naman tayo at bumaba or bumagsak talaga yung presyo, nagpa-profit din tayo doon. Okay? So, yan yung tinatawag natin na CFD trading or contract for difference. Okay? So, meron tayong currency pairs. May mga major pairs tayo like USD JPY. Yan, may mga minor pairs din na hindi masyadong tinitrade. Mataas yung spread dyan. And meron din tinatawag na exotic pairs. Okay? Ang spread, yan po yung difference between minsan nag-trade ka, medyo ang layo ng presyo dun sa pagpindot mo sa presyo, ang tawag po dun spread, yun po yung pinaka-kita ng broker. Okay? So, tinutulungan nila tayo na makasali tayo sa financial market. In return, meron po silang commission in terms of spread sa kada trade po natin. Okay? So, leverage is you are using a borrowed capital. So, let's say 1:50, 1:500.
1:1,000. Yan, para makakapag-increase tayo ng trade size. So, be careful lang kasi kumbaga the higher the leverage, the higher the risk din kasi mas marami kang matitrade, mas marami kang positions na mailalagay. So ibig sabihin niyan, you are also risking more. Okay, kumpara sa lower lang yung leverage. Kasi try nyo mag-trade ang baba ng leverage. Mga isa, dalawang positions lang yung pwede mo mailagay. Okay, so if you're a trader na medyo conservative yung approach mo, maganda sa yung lower leverage. Pero kung high risk trader ka at gusto mo na ma-maximize, na madami ka talagang matrade at malalaki yung mga lot size na pwede mong i-trade, ima-max leverage mo kumbaga, ay pwede kang mag 1:500, 1:1,000. So, depende na po yan sa inyo. Okay? So, any questions so far? Financial bit lang. Any questions so far, guys? Wala? Okay naman? Okay pa ba tayo? Okay. Next topic is ang mga terminologies natin. Yan. PIP is the smallest unit of price movement. So, madalas nyo naririnig, di ba? Ilang pips? Naka 45 pips, naka 50 pips. Ilang pips ba yung trade mo? So, ito yung price movement. Gaano ba kalaki yung ginalaw ng presyo? Kumbaga sa, let's see, sa pagtitimbang ng mga pagkain, ganyan, meron tayong kilos, kilogram. So, dito, meron naman tayong pips. Okay? So, yung Euro USD, iba yung pag-calculate niya ng pips kesa sa gold. So siya, nasa 4th decimal siya. Ignore mo na yung 5th decimal. So i-minus mo lang siya, yun yung 1 pip. Okay, sa gold, let's say right now, ang gold ay, let's say, nasa 4,300. Kung bumaba man siya sa 4,000, umakit siya sa 4,301. So minus mo yun. So that's 1, di ba? Times 10. So, that's 10 pips. Ganun sa gold. Okay? So, magkakaiba siya. Meron tayong mga tinatawag na standard lot size. Meron ding mini lot size at merong mga micro lots. Okay? Going long, it means buying. And going short, it means na selling. Okay? So, kapag makikita nyo kami, sasabi na nag-short ako dito or nag-sell ako dito. Ayan, nag-place ako ng long or buy. Yan. So, type nyo nga, long equals buy. Yan. Short equals sell. Okay, para matandaan ninyo. So, next. Ano yung iba't ibang klase ng mga pagtitrade? Okay, or trading approach. So, meron tayong tatawag na scalping or scalpers. Ito yung mga short-term trades lang. Okay, minsan 15 pips lang, 5 pips, 10 pips, 20 pips. Kumbaga, ito yung tatawag na in and out ka lang sa market. So, if you're someone na busy, sino dito yung busy? Type busy. Meron kang work, meron kang anak na ilaalagaan at meron kang business na inaasikaso at gusto mo na pagpasok mo sa market, paglabas mo sa market, ay meron ka ng profit or loss. Okay, alam mo na kagad kung anong resulta at ayaw mo nang may iniisip ka na trade habang naglalaba ka. Okay. So, yan ang tawag dyan ay scalping. Okay, so in and out lang, mabilisan lang yan. Meron din tayo tinatawag na swing. Okay, so si swing naman ay pangmatagalan yung mga trades niya. Okay. Meron pang isang klase which is day trade. Okay, yung intraday natin, which is within the day naman matatapos yung trade. Okay, or within 24 hours. Kapag swing trading kasi, you will hold positions na minsan umaabot ng 1 linggo, 2 linggo, minsan 1 month, or what they call position trading. Okay, sa mga longer pa na hino-hold yung positions nila. So, kahit anong klase ng trader ka man, okay, wag mong i-judge yung ibang traders. Kasi yung mga swing traders, mababa yung tingin sa mga scalpers. Di ba? Pero, pareho lang yan, guys. Kung sino yung mas maraming profit, siya yung mas panalo. Tama, mali? Do you guys agree? Whatever strategy that you have,
Okay? Hindi ibig sabihin na mas magaling ka mag-drawing ng mga kung ano-anong drawing. Okay, na technical analysis ay ikaw na ang pinakamagaling na trader sa buong mundo, hindi gano'n. Okay, may mga kilalang traders na they're so simple sa trading nila. Hindi nga nila alam yung FVG, hindi nila alam yung OB, hindi nila alam yung SMC, ICT at kung ano-ano pang concept. Pero they earn millions every month nang walang complicated na techniques. 'Di ba? So, ang labanan dito ay profits. Tama, mali? Type mo profits. Ang labanan dito, sino yung saan ka mas magpa-profit? Ngayon, kung ang style mo, napansin mo, scalper ka, then stick to it. Ngayon, ang style mo naman is day trade, yung style mo naman swing trading, pwede yun. Kahit saan ka man dyan, ang mahalaga ay nagpa-profit ka. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Okay? So, technical analysis is what we call yung sa pagtingin natin sa history or sa price movement. Okay? So, sa technical analysis, guys, technical analysis, we are looking at the history. Okay? Ano ba yung galaw ng mga tao at this certain price level, price point, ano yung volume. Minsan may ginagamit tayong mga indicators like RSI, Bollinger, may mga Fibonacci tayo. Okay? At kung ano-ano pa. At ako, ang masasabi ko sa inyo, ang technicals, okay naman siya, pero kailangan samahan mo din talaga siya ng fundamentals. Alright? Kasi kahit gaano kaganda ang analysis mo, especially right now sa mga USD pairs like gold, USD JPY, Euro USD, GBP USD, kahit na ang ganda ng mga analysis mo dyan, kung biglang may news pala, di ba? May major news pala na hindi mo alam na nag-cut ng interest rate, nagkaroon ng gera, um, biglang wala na pala si Trump o yung mga gano'n. So, pwede siyang makaapekto sa trading mo. Okay? So, type mo fundamentals. Kung nagigets mo na mahalaga talaga yung fundamentals natin. Okay? So, ito yung ginagamit natin na pag-trade. MetaTrader 5. So, ito yung unang-una mong ida-download. Download mo to. And dito tayo nagtitrade. Bakit hindi ko um, ba't di ko nire-recommend na mag-trade kayo sa mga broker apps or sa TradingView kasi maganda talaga, mas reliable ang trades sa MetaTrader 5 or 4. Okay, kung sanay kayo sa 4. Pero ako personally, nakita ko yung difference in mas reliable talaga yung MetaTrader 5. So dito, mas makikita natin yung galaw ng mga candlestick. And ayun nga, sabi ko, always monitor kung merong events. Okay na mangyayari. Ngayon, kung nakita mo na wala palang news, for example, today, wala naman tayong major news, bukas meron, pwede ka nang mag-take ng trade. Ngayon, anong gagawin mo sa MetaTrader 5 mo? Siyempre, magda-download ka muna ng demo account. Okay? So, first thing you do is MetaTrader 5, download mo siya. Pangalawa, you connect to a broker. So, ngayon, kahit saan ka man pumunta na community or kahit dumiretso ka man sa broker, kailangan mo talaga ng link ng broker or kahit sa website, no? So, you will be linked to someone else. Ngayon, syempre, ano yung benefit kapag nag-connect ka sa broker ng team? So, you will have access to our free academy, free tutorials, free trainings like this. Magkakaroon ka ng mga free signals and free live trading sessions once you connect with our team. Plus, syempre, we make sure na nakaka-withdraw talaga, legit talaga yung mga brokers natin. Ayan, and mabilis talaga yung withdrawal, especially when you're using GCash. So, kapag alam mo na yon at na-connect mo na yon, okay, kung hindi ka marunong mag-connect nun, itanong nyo sa amin. So, mamaya papakita ko yung page natin. Okay, doon ka mag-message isisend namin sa iyo yung step by step kung paano mo i-connect yung broker mo sa MetaTrader 5. Now, meron ka ng demo account. Meron ka na ding live account. Let's say, hindi ka pa de-deposit, okay lang yun. Okay, makakapasok ka pa din sa community. Ngayon, habang nagpa-practice ka ng demo account, paano mo siya ipa-practice kung wala kang alam sa pagtitrade? So, dito papasok yung mga trading signals. Okay, so magpo-provide tayo ng mga trading signals na, okay, mamaya ko to balikan guys ha. Okay.
So, ito, so far yung mga brokers ng team. Okay. And, ito yung mga applications. Okay. Meron tayong school which is yung VIP natin. TradingView is dito ka mag-analyze. Libre lang yan. Basta up to 2 indicators. Libre lang gamitin yan. And then, Mighty, nandito yung application natin for Primeverse, yung free trading academy natin. So, mamaya ko babalikan yung, yung slide na yun. No? Pero, itong copy-paste signal na to, this is very good for beginners. Okay. Bakit? Kasi itong signals, saan nga ba nagagaling ang signal? So, ang trading signals or trading ideas, guys, no? Galing siya sa pag-analyze ng mga traders sa team natin, sa community natin. So, kami nag-analyze, kami nag-check ng chart, at kayo, magkokopya lang kayo or magkakopy kayo ng signal para mailagay ninyo sa demo account at ma-practice ninyo. Ngayon, bakit mahalaga na makapag-practice muna kayo? Bakit hindi kayo magja-jump agad sa technical analysis? Pwede naman. Pero sa experience kasi namin, medyo matagal yung point na makakapag-come up ka ng sarili mong trade analysis. Medyo matagal siya na pag-aaral. Ngayon, ang dami nag-chat kanina na busy sila. Diba? So, if you're busy, meron ka bang time na magbantay ng chart 8 hours a day, 10 hours a day? So, kung wala, you need to maximize your time. Ngayon, konti lang yung time mo. Let's say, may mga nag-chat sa akin na, Coach Lee, 30 minutes lang ako. Pwede mag-trade in a day. Or 1 hour lang yung extra time ko. Or 2 hours lang yung extra time ko. So, anong pwede kong gawin? So, best thing that you can do is to copy signals muna. Okay, for now. So, ang mangyayari kasi nito, napapractice ka on how you can navigate yung MetaTrader 5 mo. Napapractice ka na magtingin ng chart. Napapractice ka na magtingin ng take profit. Napapractice ka na magtingin ng mga candlesticks. So, maraming benefits sa'yo kapag nag-copy ka muna ng signals. Okay? So, hindi mo naman ito gagawin forever. Okay? So, yung signals na yan, ay galing yan sa analysis, hindi yan hula-hula lang. Okay? So, ngayon, bibigyan ka ng entry point, bibigyan ka ng SL or stop loss, at bibigyan ka ng take profit level. Okay? So, tuturuan ko kayo ngayon paano mag-copy-paste ng signal. So, ito na yung MetaTrader 5 mo. So, let's say, nakapag-download ka na. Okay. So, nakapag-download ka na ng MetaTrader 5 na i-connect mo na sa demo account, meron ka ng broker, ito na yung itsura niya. Okay? So, pag-clinic mo yung ito. Punta ka sa chart, then pag-clinic mo to, lalabas yung buy and sell. Teka lang. Lobat yung laptop ko. Guys, sana umabot. Okay. Sana umabot yung battery na ng ating laptop. Okay. Okay. So again guys, pag na-download mo na yung demo account mo, meron diyang quotes, charts, trade, pindutin mo yung chart at makikita mo tong button na to na nasa kanan, top right. Pati nasa screenshot, lobat siya. So pag clinic mo yan, lalabas yung buy and sell. Okay? So ito nakikita mo nasa gitna na to, ito yung lot size. Okay? Yan yung trading volume. Gaano kalaki yung size, okay, or yung volume ng tinitrade mo. So, yung 0.02, okay yan. Mababa lang yan sa gold. Yung ibang pairs, 0.1 yung pinakamababa nila. Okay? Sa gold, yung 0.1, medyo malaki na yan. Alright? So, pwede kang mag-start sa 0.01, 0.02. Ngayon, pag pinindot mo tong buy, automatic, magbabay yan sa presyo na kung ano yung nandito. Okay? So, ano yung nandyan na price, yun yung mababay mo pag pinindot mo yung buy. Same as with sell. Okay?
So, ngayon yung tinatawag na market execution. Ibig sabihin, i-execute niya kung ano yung market price. Alright? Type 1, kung nagets mo yun. And then, itong nakikita nyo sa baba, itong mga indicators to. So, meron akong stochastic, meron akong RSI. Okay? So, ito, dito yung indicators i-add. Yan. And then, ito yung time frame. Okay, nakalagay dyan, M5, ibig sabihin 5 minutes. May nagtanong sa akin dati, Coach Lee, ang 5 minutes ba, ibig sabihin is 5 minutes yung trade. Hindi ganoon. Okay. Ibig sabihin ng 5 minutes dyan is lahat ng candle na yan nabuo ng 5 minutes. Within 5 minutes. So, pag nilipat mo to, sa higher time frame, like let's say 1 hour, 1 day, ibig sabihin lahat ng candlesticks na nakikita mo, nabuo siya within 1 hour or within 1 day. Mahirapan ka mag-entry kapag nasa higher time frame ka. So, hindi pa pwede na mag-i-scalp ka, especially scalp yung signal natin. For example, ito yung signal. Scalping lang yan, guys. Bakit? Kasi ang lapit lang ng pips niya, no? Kung titingnan nyo yung pips niya, nasa 40 pips lang yung TP niya. So, ibig sabihin dyan ay scalping yan. Okay? So, kung mag-scalp ka, kailangan nasa lower time frame ka kasi mahirapan kang tingnan yung galaw ng market kapag nasa higher time frame. Let's say, nasa 1 hour to tapos mag-scalp ka. Good luck talaga sa'yo. Diba? So, are you guys learning? Ayan. Type 1, kung nagets mo yun. Okay. Alright, so let's move on. Ito pa pala, okay, meron pa isa. Itong katabi ng box, yung bilog. Okay. Pwede din kayo mag-place ng order dyan. So, ito naman, mga buy limit, sell limit, depende. Pag nilagay nyo siya dito sa baba, buy limit. Pag nilagay nyo siya dito sa taas, sell limit. Tapos, pwede nyo i-set up dyan. Tapos, pwede nyo din makita kung ilan yung possible na TP or SL. Explore nyo yung ano nyo guys, yung MT5 ninyo. Okay, next. Okay, 15 minutes, pasok ba yun sa scalp? Yung analysis po, yes. Pero kung mag entry kayo guys, huwag kayo mag-entry sa 15M. Mahirap na tingnan yung mga candle doon. Malalaki na yung galaw nun guys. Laging ang entry ninyo is 1M or 5M. Alright. So, how to modify trades? Let's say mayroon ka ng trade. Teka lang. Tingnan natin to. How to layer trades. Yan, pag-usapan natin yan. And ano yung mga risk levels natin. Okay. Yan. So, dito muna tayo sa types of orders. Alright. So, okay. So, meron tayong pag-uusapan na tapos na tayo sa market execution. Meron tayong 1, 2, 3, 4, apat pa na pag-uusapan. Okay. So, ready na ba kayo? Okay. So, market execution, ibig sabihin kung ano yung market price ngayon. So, let's say ito yung market price ngayon, dyan ka magti-trade. Yun yung market execution. Buy limit is, halimbawa, ito yung presyo ngayon, 2781. Ang analysis mo is magbabay ka sa baba. Okay? So, for example, nandito, bawa, 2700. Halimbawa. Yan. So, ang analysis mo, bababa muna siya ng 2700 bago siya aakyat. Okay? So, ngayon, magba-buy limit ka dito sa baba. Nandito yung buy limit mo. Okay? It's a bounce. Kumbaga, pupunta siya doon, tapos magba-bounce siya. Yun yung tatawag na buy limit. So, ina-analyze mo na tataas yung presyo, pero hindi pa ngayon. Okay? So, nandito yung price, nandito sa baba yung buy limit. So, type 2, kung nagets mo yun, kung nagets ba yung buy limit. Next, sell limit. Okay, yung sell limit, baliktad naman. Nandito yung presyo natin, ina-analyze mo, naaangat mo na yung presyo. Pag umangat siya dito sa resistance level na to, ay bababa siya. Okay, ngayon dito ka magsisell sa taas. Yan. So, type 3,
kung nagets mo yung sell limit. So, kabaliktaran lang siya nung buy limit. Okay. Type 3, type 3. Okay. Alright, next. Buy stop. Ang buy stop naman is continuation. Ibig sabihin, guys, ay continuing yung market. For example, pataas tayo ng pataas. Nandito ka. Nandito yung presyo, tumataas siya. Ganyan. Okay. Ang pangit mag-drawing, you know? So, ngayon, ito na yung presyo natin ngayon. Okay? Ngayon, yung buy stop is ina-analyze mo na kapag ito, lumagpas siya dito sa resistance, okay? Nabasag niya yung resistance level na to. It will continue to go up. Ngayon, nasa ng buy stop mo niyan? Nandito yung buy stop mo. After the resistance. Ngayon, ang analysis mo ay pag pumunta sa ganitong level, it will continue to go up. Ngayon, nandito, matitrigger yung buy mo. Okay? So, type 4, kung na-gets mo yung buy stop. Sell stop, okay, kabaliktaran lang siya ng buy stop. So, nandito yung presyo natin. Yan, bumababa yung presyo. Okay, nagki-create ng mga lower highs, lower low, lower highs, lower low. Okay, pababa ng pababa. At analyze mo na kapag nabutas niya itong support na to. Okay, it will continue to go down. So, ngayon, meron ka dito sell stop. Alright, so type 5, kung na-gets mo yung sell stop. Continuation po yung sell stop. Sobrang bilis ba guys? Kasi lobat yung ano ko eh. Lobat yung... Yan, na-gets ba? Pero madali lang mag-gets yan eh. Kaya pa ba guys? Okay. Pa-admit lang po. Pa-admit. Alright. So, okay. So, gets na po ba ng lahat? Meron po bang question dito? Meron po bang question? Question po sa ating types of orders. Saan po kami magpa-profit dyan? Profits agad, no? Kakaltukan kayo magchat-chat na puro profits, ha? None so far. Okay, okay, okay. Okay, guys, focus muna sa training, ha? Focus muna. Baka may po ipindot dyan. Alright. So, next. So, itong mga to ay magagamit mo siya on a specific market. Okay. Makikita mo yan, guys. Makikita mo yan. Pag natuto ka ng mag-market analysis, malalaman mo, dapat pala nag-sell stop ako sa ganito or dapat pala nag-buy stop ako dito or dapat pala nag-buy limit ako dito. Okay? Hindi na po ba kailangan ng ASL sa buy stop or sell stop? Kailangan pa rin po. Kailangan pa rin. Syempre, alam na alam ko may pumipindot dyan habang training. So, game. Placing a trade. So, paano ka na ngayon magti-trade? Alam mo na kung anong types of orders. Okay? Sisipunin ah. Okay. So, ngayon guys, alam mo na kung ano ang mga types of orders. So, right now, yung next mo na is how to place a trade. Okay, nakakita ka ng signal from the community. Hindi ka pa marunong mag-trade, kaya nag-copy ka muna ngayon ng signal. Anong gagawin mo?
Yan. So, depende kung ano yung signal na nakita mo. Kung ang nakita mong signal is buy now, sell now, ibig sabihin, market execution siya. Okay? Ibig sabihin, ngayon na yun, kung ano yung trade, kung ano yung market price ngayon. Okay, yun na yung trade mo. Pangalawa, kapag pending order, let's say nakalagay buy limit, sell limit. Syempre, yun yung pipiliin mo dito. Yun yung pipiliin mo dito sa trade. Di ba nakalagay market execution? Pindutin mo yan para lumabas yung ibang mga option. So, may option tayo dyan na buy limit, sell limit, ganun. So, pindutin mo yung new order. Okay? And make sure na tama yung lot size mo. Okay? 0.01 lang kung $100 yung account mo. Especially sa gold. Alright. And then, pwede mo nang i-click yung sell or buy by market. Okay, lagay mo yung TP, lagay mo yung SL. Pero kung scalping yan, let's say nakalagay buy now, sell now, kahit wag mo na muna lagyan ng SL or TP, kasi kailangan mong makuha agad yung presyo ngayon. Mabilis kasi yung market eh. Okay? So ngayon, pag nag-sell or buy market ka dyan ng dire-diretso or kapag ang clinic mo yung kanina nating pinakita, dito, yan. Pag dito ka nag-buy, automatic yan. Tsaka ito, nag-sell dyan. Automatic din yan. So, walang SL or TP yan. Okay, pag place mo yung trade. Ngayon, kapag naka-place ka na ng trade at hindi mo, so dalawa yung, ano mo, yung choice mo. It's either i-close mo siya manually. Okay. So, ibig sabihin, ilo-long press mo siya by the time na nandun na yung trade, nandun na sa area ng stop loss mo or profit mo. Manually mo siyang i-close or i-edit mo siya or i-modify mo siya. So, merong nakalagay dyan na modify position. So, ngayon, pwede mo nang lagyan ng TP tsaka SL. Kumbaga, running na yung trade. Ito na siya, yung trade. I-edit mo siya, lagyan mo siya ng SL tsaka ng TP. After mo nang ma-place yung trade, pwede yun. Or ako kasi kapag scalp, talagang manually kung kino-close. Nilalagyan ko lang siya ng SL or TP, usually kapag profit na yung trade, tapos magte-trailing stop ako, trailing loss, na isusunod ko na yung ano yung SL ko, ilalagay ko na siya sa break even or sa positive side. So, yun usually yung ginagawa ko. Okay? So, type 1, kung nagets mo yun. Tapos, how can you modify the trade? So, ito na yung trade mo. Okay? How you can modify the trade? Ito na yung trade mo. 0.02 yung lot size ng trade mo. Okay, ito siya. Pag kilinos mo siya, may profit siya ng $252. Pero mako-close na yung trade mo. E paano, Coach Lee, kung merong TP1, TP2, TP3, gusto kong sumali sa TP2, wala ka ng trade. So, wag mong gagawin yung meron kang trade, tapos na, nag-TP1 na, tapos papasok ka ulit ng TP1. Wag ganun. Diba? Pag wala ka na dun sa range na yun, na nilagay ng signal, huwag ka na pumasok ng trade. Kasi yun lang yung optimal trading entry. Okay, yung range na binigay nung sa trade na yon, doon ka lang dapat nag-entry. Pag malayo ka na doon, tumataas na yung risk kasi baka mas malayo na yung stop loss mo. Okay? So, what if eto, TP1 ka lang nito pag close mo na to. What if gusto mong sumali sa TP2, sa TP3? So, pwede mo siyang i-half. Okay, so 0.02, itong trade natin. Pwede mong pindutin itong nasa taas. Okay, yan, nakalagay na 0.01. 0.02 siya kanina, nilagay ko siya na 0.01 and automatically nagbago tong close with profit. So, mangyayari niyan, naging 125 na lang yung profit na pwede kong i-close kasi half na lang nung profit yung clinose mo. Okay? So, ibig sabihin niyan, kukunin mo na yung profit na half and you're okay in risking yung 125 pa na profit. Nire-risk mo na yon kasi gusto mo mag-antay ng TP2. Kasi gusto mo mag-antay ng TP3. So, mangyayari, pag clinose mo to, ang matitira dyan, magkakaroon ka ng isang trade dyan na 0.01. Hindi na siya ngayon 0.02. Okay? So, type
Partial. Kung nagigets mo yon, kung nagigets mo yung how to close partially. Babe, pahinga ako water, babe. Water. Parang akong ubuhin. Okay. Okay, thank you po. Thank you po sa mga nakagets. Coach, pwede bang i-move sa above ng entry ang SL kapag tumataas ang profit? Yes, yes, definitely. Coach, kung mag-analyze ako ng 15M sa 5M ba mag-entry? Yes po. Mas kita mo kasi yung galaw ng market doon sa 5M tsaka sa 1M. Guys, pwede mag-entry sa lahat ng time frame. Okay, kasi sabi ko lang sa inyo, mahirapan kasi kayong makita yung candles pag nasa higher time frame kayo. Guys, any questions po? Sige, turuan ko kayo ng style para mabilis na ma-move yung SL. Wala lang ako ditong example pero tingnan natin. Wala akong example. Pero kapag may trade ako, nandito ako sa chart. Okay. So let's say may trade ka dito, i-click mo yung trade mo. Halimbawa, ito yung trade mo, 'di ba? Usually may guhit yan eh. Nandun yung trade mo. I-click mo yung trade mo, tapos may lalabas dyan dito sa baba na option ng SL or TP. Tapos i-click mo yung SL or TP, tapos lalabas yung linya. So let's say pag click mo yung SL, lagay mo siya dito. Pag click mo yung TP, lagay mo siya dito. Ganun. Tapos i-next mo lang and then click modify. Kaya mabilis ako makapag-move. Nagets niyo ba to? Type yes kung ginagawa niyo yan. Sa chart ako nag-edit ng SL at TP. Sobrang bilis. I-practice nyo na lang mamaya. Kasi wala tayong example eh. So, practice nyo na lang, mag-trade kayo and then pumunta kayo sa chart. Tapos hanapin nyo na lang dun. Practice sa live. Huwag mag-practice sa live. Pinag-practice nyo live. Sa demo kayo practice niyan. Pinakamabilis na way yan. Plus, makikita mo kasi kung magkano yung TP mo, magkano yung SL mo. Makikita mo pag sa chart. Coach, sa home screen lang ako nagpe-place ng trade at nag-move ng SL. Shortcut po ba yun? Sa home? Ano yung home? Anong home? Home screen. Kahit demo, dapat ganito din yung itsura. Sa chart po ba? Chart po ba yung sasabi niyo? Okay? So, wala na bang question pa? Guys, let's move on. Kabosya, tingin ka ba sa price ng TPNSL or titingin mo ang support or resistance na pwede? Yes, opo. Support and resistance po. Doon sa first page lang po yung sa my chart. Pwede naman po doon sa chart. Yes, pwede po. Dito po tayo sa chart. Pwede din sa trade. Okay. So, okay, yun po yung basic natin. Next. Okay, so ito po yung example ng gold signals natin. Last week. Last week ba to? Oh, grabe, paldo ba? Oh, so last week, wala tayong loss.
Sa VIP to. Sa VIP. So, grabe yung pips niyan. I'm sure kung nakasabay ka sa VIP natin, paldong-paldo ka talaga. Especially last week. Okay, wala pa tayong loss and hindi po madali yun. Hindi po madaling gawin yun. Kaya sobrang blessed tayo and thank you Lord talaga. Okay, yan po. Yan po yung mga sinend last week. Okay. Yan na po ang sagot sa iyong tanong, sir. So, this is a scalp. Okay, scalp. And then, meron tayong intraday. Tapos, meron tayong live trading. Everyday yung live trading natin. So, next, candlestick. Yan. So, bakit mahalaga yung price action? Bakit ba importante siya, no? Kasi guys, kahit anong strategy nyo pa, kahit SMC man kayo, Wyckoff, ICT, kung ano-ano pang strategy, price action pa din talaga yung number one sa lahat ng mga strategy. Okay? So, bakit ko sinasabi yun? Kasi ang presyo guys, ang candlestick, nandyan talaga yung real-time na galaw ng market. Nandyan yung real-time na orders ng market. Ang mga indicators ay late. Okay, usually late sila. Okay, sa market. Pero, ginagamit pa rin natin sila as confluence. Okay, kasi marami naman tayong hindi kayang makita. Okay, na candlestick lang. So, mahalaga siya kasi, for example, ito, ano nakikita nyo dito kapag ganito? Diba? Pinapush ng sellers yung market, diba? So, makikita nyo, kung idodrawing nyo man to, kung idodrawing nyo, ayan o, pinababa pinush down ng market yung presyo. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, sellers are stepping in sa market. So, it can be a sign of reversal. Let's see, nakita nyo to, tong shooting star from bullish momentum, tas biglang nagkaroon ng shooting star. So, it can be an indication. Hindi ko sinasabing mag-sell kayo agad. Okay. It can be an indication na nag-i-step in na yung mga sellers. Yan. So, ano ka lang, at least alam mo lang, 'di ba? At least you can manage your trade well. So, next is bearish engulfing. Kumbaga, na-overpower na ng sellers, ang laki na ng volume ng sellers kumpara sa mga buyers natin. Okay? So, na-engulf na niya. It can be a sign of reversal kung nasa galing tayo sa bullish momentum. Pwede. And sometimes, it can be a fake out. Biglang magkakaroon ng engulfing, tapos magdedire-diretso pala. So, hindi lang siya lang yung titingnan mo. Okay, when it comes to market. Evening star, so makikita nyo din to, pwede din siyang signs of reversal, 'di ba? Kasi halos indecisive na yung market doon. Then nagbago yung candle, naging bearish candle yung sumunod. Bullish engulfing is kabaliktaran lang yan ng bearish engulfing. And yung hammer, favorite natin, ang hammer ni Thor, 'di ba? So the buyers are pushing the price upward. Yan. So, nasa downtrend tayo. Downtrend, 'di ba? Ay, kasi pan-drawing ko. So, let's see, nasa downtrend tayo. Ganyan. 'Di ba? Tapos bigla ka nakakita ng hammer dito. 'Di ba? Tapos sinundan siya ng bullish candles. Tapos nag-create na ng higher highs, higher lows. 'Di ba? So, it can be a sign of reversal ng market. Okay? So, type yes if you're still learning, guys. Diyan pa ba kayo? Next is Maruboso, strong green candle. So, sobrang lakas ng buyers na halos wala na siyang weak. Okay, na makita. Neutral, ang doji, pwedeng minsan nasa reversal, siya, side. Kasi naging indecisive na yung market. Pwede din yan.
Inside bar, ginagamit din siya usually sa mga breakout strategy. So, the signals are our roadmap. Yan. Candles equals confirmation, execution. It can mean, yung pag-execute natin ng trades, guys, dyan magde-determine if we can profit or loss. Okay, minsan, tama naman yung signal, pero hindi pa kasi kayo sanay mag-execute ng trade or mali pa yung paggamit ninyo ng MetaTrader 5, kaya nalolos kayo. That's why we have the demo account kasi kailangan nyo talagang masanay dyan, guys. So, wag nating sisihin na ganito kasi yung signal or ganito kasi, di ba? Wag natin sisihin yun kasi lagi nyong tanungin sa sarili nyo na ano pa ba yung pwede ko ma-improve today? Ano pa ba yung pwede ko ma-improve sa strategy ko? Di ba? So, yun yung i-focus natin every single day. Yan. And type good news kung gusto niyo ng good news. Type good news. Okay. Sino dito yung wala pa sa community namin? Type me nga. Kung wala ka pa sa Quantum Traders na community. Yan. So, meron tayong group chat dito. So, sa loob ng Primeverse. And, meron ba? Meron bang wala pa dito? Type me kung wala pa sa ating community. So, pakita ko yung Primeverse. This is our partnership. Ayan, sila yung nagbibigay sa atin ng mga free na tutorials, free live trading sessions. Okay, meron dito mga free signals na sobrang lupit. Ayan, so I would suggest na explore nyo siya, guys. Andito yung mga trade alerts. Sherry is a very, very good trader here. Ayan, nagbibigay siya dito ng signal. Kailangan nyo lang talagang i-turn on yung mga notifications ninyo para makita nyo agad yan. Download kayo ng Mighty Network and para makasali. Tapos meron tayong mga live sessions upcoming tomorrow. Meron tayong 9 a.m. Na live trading kay Dennis. Ang galing magturo nito, market structure. Bukas ng gabi, meron tayo 10 p.m. naman. Tapos, sana wag nyong isnabin yung ating courses dito. Yan. Kasi ang dami natin ditong courses. Imagine. Okay. Imagine nyo, guys, libreng-libre yung mga courses natin na yan. Diba? So, meron tayong introduction, foundation, and advanced courses about forex trading na merong Tagalog at saka English na academy. So, sana mapanood nyo yan kasi imagine dito nyo maintindihan talaga, di ba, what is liquidity, ano yung mga trading sessions, ano yung imbalance, di ba, ano yung order flow. Nandyan lahat yan, guys. Plus, backup yan ng mga live sessions natin. So, kumbaga, pag-aralan mo yun para at least pagdating mo sa live sessions ay mas marami kang maintindihan. Di ba? Kasi alam mo na yung mga basic concept. Okay? And I would also suggest na you always use our Zonar, yung scanner natin na exclusive lang din sa community natin kasi it can also serve as confluence. Diyan mo makikita yung mga order blocks, FVG, na just in case na hindi ka pa sanay magtingin nun sa market, mapapractice ka kasi lagi mo siya nakikita. Diba? So, ito turn on mo lang siya sa, mag-apply ka lang dyan and then turn on mo sa trading view mo. Oracle, gamitin nyo to, guys. Ito yung ating trading journal na libreng-libre. Okay, kung hindi nyo pa to ginagamit, it's very, very, very good, guys. Okay, imagine, matatrack niya automatically yung mga trades mo kahit demo or live. Tapos, pwede ka pang makasali dito sa mga leaderboards, di ba? So, sa community natin. So, yan. Nasa top 5 lang ako this week. Wala akong masyadong trades, guys. Nasa $1,000 tayo this week so far na sa live account natin. So, maganda yan, guys. Gamitin niyo yan kasi it can be your, ang tawag dito? Saan tayo? Ayan, Oracle yan. It can help you sa trades ninyo. Okay? So, next natin is eto, finance. Okay, meron tayong finance planning, meron tayong social media courses, yan. And meron din tayong fitness course. Grabe, no? Ayan, panoorin nyo yan, guys. Plus, meron tayo ditong group chat for updates.
Okay? And in addition to that, okay, good news ko sa inyo is magdadagdag tayo dito ng mga free signals sa team natin. So, idadagdag natin yung sa Telegram. So, yung sa Telegram, wait lang Pause ko lang to. Um, okay. So, ito guys yung ating Telegram channel ng Free Signals. So, dati pa 'to, we started this, I think November or December last year. So, 1 year na 'tong GC na 'to. And i-reactivate natin siya. Plus, we will have more. So, dito sa ating channel, magiging kompleto na siya. So, nandito na if you have questions about the brokers natin, PU Prime, VT Markets, Vantage, and then lahat yan. Meron tayong free signal, lilipat natin dito yung channel. And then, details about our VIP. And then, we're also gonna have our copy trade or auto trade natin, options dito natin lalagay. Lahat ng mga trainings natin dito natin lalagay. So, inayos lang namin yan guys para at least makalipat tayo dyan kasi pinapahirapan ako ni Meta. Pinapahirapan niya ako. So, right now, inaantay ko pa yung appeal ng aking Facebook, guys. Kaya nawala ako sa Facebook. Huwag kayong mag-alala. Makakabalik din ako. So, for now, please message our page. Ito yung page natin ngayon na bago. Quantum Primeverse. Message nyo yan, i-add ninyo, i-follow ninyo, and i-message ninyo kung gusto nyo makasali sa ating Telegram channel. Okay, libreng-libre yung Telegram channel natin. So, kung gusto nyo makasali doon for up-to-date na signals, okay, so sali lang kayo doon. Message nyo dito para makakuha kayo ng link. Okay? Alright. So, yun guys, no? And, of course, meron tayong gaganapin na event. Okay, magkakaroon tayo ng event. Ito muna, pakita ko muna yung last event natin noong November 29. Yan. So, thank you so much sa mga umattend. Sobrang ganda ng event natin. Okay, and sobrang daming learnings. So, sana makasama kayo sa next event natin which will be happening in Cavite. Okay. So, pwede ba makasali sa Telegram kahit hindi pa VIP member coach? Yes po. Pwede. Okay, so pwede po dyan yung ating VT Markets sa mga wala pang PU Prime. For now, no? Kasi inaantay natin na mag-up ulit yung ating PU Prime. Yung jacket, wala pa tayong supplier ng bagong jacket. Ang daming inaasikaso guys. So, kung meron kayong alam na magandang quality na pagpiprintan ng jacket tsaka t-shirt, tulungan nyo na kami. So, ang dami talagang inaasikaso sa team ngayon. Kaya, bawal pasaway. Alright? So, magkita-kita tayo sa mga next events. Sana umattend kayo. Ayan, grabe yung event ng November. Meron pang certificate. Nagturo kami dyan ng basic to advanced trainings. Malulupit yung mga nangyaring trainings niyan. And of course, ito yung mga leaders natin sa community. So, if you have questions, please type in your questions now. Meron pa ba akong nakalimutan, admin? Ano ba nakalimutan ko? Okay. Yes, message the page po. Ito, message nyo dito.
Okay? Para makasali kayo sa Telegram natin. So, starting tomorrow, magbabato tayo ng mga libreng signal dyan. Pero syempre, okay, syempre, maganda na ma-try ninyo guys ang VIP. So, itong itsura sa VIP. Okay, ganito karami yung trainings natin sa VIP and live trading. Yung mga live trading tayo na laging paldo. Okay. So, sobrang dami nating signals. Ayan yung mga signals natin. Okay, andyan yung mga may mga market updates pa tayo. And may mga intraday signals tayo. Kanina umabot ng ilang pips ba yung intraday natin? So, bigyan ko kayo ng example. Ayan, yung intraday natin umabot siya ng I think 200. Hindi. Hindi lang, no? 300 pips yata to. Inabot nito. Okay, so sobrang ganda ng mga learnings. Okay, sa ating VIP, it's only 2,800 plus pesos lang yan, guys. Ang buong buwan ka ng bugbog ng signal and bugbog ng learnings. So, habol na kayo kasi meron tayong 500 cashback. Okay, 500 off. Hanggang bukas, birthday ko bukas. So, hanggang bukas, extend natin na makasali kayo guys sa ating School of Traders na VIP. Okay, para magsama-sama tayong pumaldo sa live training. Ayan, may live trading tayo ng 10 PM ngayon. So, questions? May question pa po ba? Thank you, thank you. Inalis ni Meta yung Facebook ko, birthday ko pa naman. Okay, VIP TG, let's see, let's see. Okay, tingnan natin kung ililipat ko din yung VIP. Ang dami guys, kailangan ayusin kapag dinilipat yung VIP. Medyo masalimuot. Okay, pero kaya natin yan. Metro Manila Coach when kaya magkaka-event. Kakatapos lang po ang Metro Manila. November 29. Kakatapos lang. Cavite event which will be happening on January. Okay? Raffle, nandito ba si Enric? Okay. Sige, lagyan nyo lang names nyo dun sa Wheel of Fortune. Paano ba gawin yun? Cebu magkakaroon po kayo. Yes, yes. Inayos lang natin yung mga schedule for 2026. Yung school po, 1 month lang po. Every month po siya. Yes, $49 lang yun. Every month. Sobrang mura nun guys. Isang scalp nyo lang, bawin nyo na yun. Game. Type kayo para maisama kayo sa raffle. Admin, pwede mo bang gawin yung Wheel of Fortune? Paano ba yun? Saan pwedeng mag-message ng ano po? Pwede pumunta anyone is welcome sa ating Cavite event. I-finalize lang natin yung venue tsaka yung date. Okay. Oo, kasali sa raffle yung bumati ng happy birthday. Paano ba yun, admin? Ako ba maglalagay sa kanila? Paano ba? Hindi ko pala napaayos. Wheel of. Ayan na. Ay, mali. Ano ba? Wait lang, guys. Ito lang. Paano ba to? Picture lang in-send mo. Picture lang. Paano ba yun? Paano ba Ang name ng page ay Quantum Primeverse. Ito po.
Yan, Quantum Prime Burst. Ayan. O, nandito na ba kayo? Ano yung reward? Hindi ko din alam eh. Ano ang reward ng raffle natin? Teka lang. Nag-frozen ako. Wait lang. I'm frozen. Okay na. Sige. Type ko dito. Type natin. Type natin. Type natin. To, biglaan yung raffle natin ah. Ayan. Ayan. O, hanapin yung name nyo. Pag wala kayo dyan, eh, wala kayo dyan, guys. Sino wala? Sino wala dito? Sino wala? Ibig sabihin, hindi kayo nag-happy birthday. Wala si Prince dito. Prince, wala ka dito. Hindi ka nag-happy birthday kasi si admin hindi ka inad. Paano mag-add dito ate? Wala. Wala. Mag-add ako. Ganyan lang. Mag-add lang ako. Ganyan. Sino wala? Sino wala? Ba't kasi wala kayo dito? Ayan. Okay na. Nandiyan ka na, Prince, ha? Sino wala? JB Elardo. Sure ba kayo? Baka nandito na kayo. Baka madoble kayo. Jamie. Kayo nabuhay, guys, kayo nabuhay lang kayo nung nag-raffle. Kanina hindi ko kayo nakikita sa chat. Nagte-training ako, wala kayo. Hindi kayo nag-chat. Lumabas lang kayo nung may raffle na. Pag training, walang walang interaction na. Hindi kita type. Sino pa? Bala kayo, wala na. Ayoko na mag-type. Sino pa? Sino pa? Saan ba galing tong mga tinype mo ate? Si Henrik. Ano ba to? Dati pa ba to? O yung nandito ngayon? Dati pa to. Ano yata to, guys? Yung sa event. Sa event yun. Ate Pats pa-type nga po yung names nila. Sabi ko na eh. Sabi ko parang may mali. Paano ba yun? Ako ba magta-type ate? Huwag na magpapalaro na lang ako na ako. Ako talaga. Mabagal ako mag-type eh. Wala kayo ah.
Mabagal ako mag-type. Sige, kung sino lang makikita ko dito kung sino yung mga bahala kayo, bukas pa tayo matapos. Ako pa talaga pinag-type nyo guys. Pwede ko ba ito ma-copy paste na lang? Hindi ba ito ma-copy paste? Hindi talaga, hindi ma-copy paste. Glory. Ano ba to? Ay, ano nangyari? Glow. Ay, ano ba yan? Glow. Di ba nagsabi may raffle guys? Wala naman raffle eh. Langya kayo, ang ingi-ingi nyo pag mga ganyan Kanina nagtatanong ako sa training, wala nagsagot Jovito. Yun. Oh, nandito na ba kayo? Wala pa? Ah, okay na guys, wala nang hahabol. Kompleto na lahat. Ang ganda ng buy ngayon. Nag-breakout kasi. Nag-breakout. Kanina pa siya nagre-range dyan sa 4322. Napagsama mo yung Kimwell. Wala. Ayun na. Okay na ba? Wala nang hahabol Ito lang nakita ko dito eh. Okay, game na, game. Paano ba to i-open? 300 pesos. Pangkape. Uy! Uy, sayang. Muntik na si Glory. Nakita mo yon? Muntik ka na. Oh, pa-screenshot na lang, admin. Screenshot. Muntik na si Glory, oh. Isa pa, isa pa. Yun. Paano to basahin? Tepite, tepate, tepite. Oh, send Gcash, send Gcash. Ah, okay na yan. Dalawa lang, guys. Nandito ka naman po. Ayan, oh, Milrose. Milrose. Rafi. Jab Rafi. Lumagpas. Okay na, Rafi. Congrats, Rafi. Okay, so congrats sa ating tatlong mapalad na nanalo sa ating raffle. Okay, so kita-kits tayo sa next na mga message nyo lang si admin ng Gcash nyo kasi wala akong Facebook. Message kayo dito sa page natin.
Sayawan na lang. Sayawan na lang, oh.